Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Inadress ng aktor na si Piolo Pascual ang chika na mayroong ratings rivalry silang dalawa ng kanyang kaibigang si Bea Alonzo. Sa isang panayam, pinabulaanan ni Piolo ang naturang rivalry at sila ay magkaibigan pa rin. Sa katunayan, sa Instagram account ni Piolo, ipinost nito ang isang screenshot ng kanilang video call at kanyang inilagay ang caption na "Talking about ratings, not." Inirepost naman nito ni Bea na may caption na "Never." At na-realize kasi ng dalawang aktor na magkatapat ang kanilang mga palabas na Pamilya Sagrado at Widow's War. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa natin chika for today, tumugon ang dating beauty queen at TV host celebrity na si Rufa Gutierrez sa komento ng kanyang dating asawang Turkish businessman na si Yilmaz Bektaş. Sa Instagram ni Rufa, nag-post ito ng cute selfies mula sa kanyang biyahe sa Toronto, Canada. At dito ay nag-iwan ng isang compliment comment ang kanyang ex-husband sa post ng beauty queen na agad napansin ng mga netizen. Sa komento ni Yilmaz, quote and unquote, "You look good." At tugon naman dyan ni Rufa, quote and unquote ulit, "You like it when I look like an Eskimo." At nangyari ang palitan ng magagandang komento sa social media sa gitna ng reconnection ng dalawa para sa kapakanan ng kanilang mga anak na sila Lorraine at Venice. Ikinasal sina Gutierrez at Bektaş noong 2003, ngunit nagkahiwalay noong 2007 dahil sa hindi pagkakaunawaan at naging null and void ang kanilang kasal noong 2011. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin chika for today, ipalalabas na sa mga sinehan sa Pilipinas ang pelikulang Sunshine na pinagbibidahan ng aktres na si Maris Racal. Ang naturang pelikula ay ipalalabas sa buong bansa matapos ito maging nominado sa paparating na Toronto International Film Festival ngayong Setyembre. Sa sentro ang kwento ng pelikula sa isang batang gymnast na nadiskubring nagdadalang tao bago ang pagsabak niya sa tryouts. Dito ay makikilala niya ang isang babae na halos kaparehas niya kung magsalita. Samantala, inaabangan na ang una sa 3 documentary series ng Nation's P-pop girl group na BINI na nakatakdang i-ere sa susunod na buwan sa isang online platform. Sa inilabas na teaser, ipinakita roon ang kanilang naging journey mula nang sila ay mabuo bilang isang P-pop girl group hanggang sa marating nila ang pinakamataas na punto ng kanilang karera. Ang naturang trilogy ay binuo ng multi-awarded director na sina Jet Laiko at multi-awarded journalist na si Jeff Canoy. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.